Ilang dekada ng problema ang kakulangan ng maayos na pabahay po sa ating bansa. Ang ilan sa ating mga kapatid napipilitan tuloy na tumira sa mga hindi dapat tirhan. Narito ang unang bahagi ng aming report. Sa walang tigil na ugog ng mga sasakyan sa Osmeña Highway sa Maynila, sa gitna ng ingay, usok at nagmamadaling lungsod, hindi sasagi sa isip ng karamihan na sa ilalim mismo ng kalsadang ito. May mga pamilyang tahimik na nabubuhay. Mga pamilyang ang tahanan ay nasa ilalim ng highway. So, nandito tayo sa tinatawag na tunnel community dito sa may San Andres Bukid sa Maynila. Ito, nandito na tayo sa ilalim ng tulay. Ilalim ng tulay, ito sa taas ko ang Osmeña Highway. At ito na si Lea. Hi, Lea. Okay. Pasok tayo dito sa bahay ni Lea. Lea. Okay. Ha? Naku, sandali. Ayun! Umabot din ako. Apo. Ito magulo, may magkausap. Sige lang, okay lang po kahit wag na pong bubar. Wag, madudumihan yung bahay niya. Okay lang po. Ito na po kami. Narinig ko yun, yung ingay. Apo. Ayun lang din Sanay po na yan. kayo. Apo, sanay na din po kami sa ganyan. Sa gitna, kahit nasa gitna ng tulog nyo, nakakarinig kayo ng Apo. kusina. Minsan pa nga po umalog dito. Pag yung malalaking truck po yung dumadaan, malakas po yung alog dito sa ilalim. 14 na taon nang nakatira si Lea sa tinatawag na tunnel ng Osmeña. Dito na rin siya bumuo ng kanyang pamilya. Araw-araw na lang mainit kasi dito ma'am eh. Tsaka yung mga bata po, kawawa din po dito. Siyempre, no choice naman po kami. Gusto din po man namin na yung bang malayo sila dito kaso wala talaga eh. Ito na po kami. Alam niyo mga kapatid, pag hindi kayo sanay sa ganitong kababa, Kababang kaano. paglabas mo sa kabilang dulo, masakit na ang balakang mo. Opo. Lunod kung ilalarawan ang sitwasyon nila tuwing bumabaha. Kapag daw may tubig na, mabilis na nagpupulasan ang mga residente ng tunnel paakyat ng highway. Bitbit ang mga anak at kung anong gamit pa ang kayang mailigtas. Umabot na po dito. Mataas! Opo. Mataas ang tubig. Opo. So ano nangyari sa mga gamit nyo? Inangat po namin dito sa taas, sa gitna ng highway po dito sa may Skyway. Nandun po lahat, pati mga anak namin, lahat po kami nandun sa taas. Kasi sakitid ng daanan dito, hindi ko alam kung paano kayo makakadaan lahat ng sabay-sabay na nagmamadaling nililikas nyo yung mga gamit. Oo. Hindi ko ako makatayo dahil Hindi po- medyo mababa. Apa. Pero may area dito na mataas. Nakasya ba ako dito? Nakasya. Lalagpas po kayo Ayan, dito. makakatayo ako. Pero nandito na lang ako. Ano tong dalawang to? Tulay na po kasi ito eh. Ito na yung Tulay po. Osmeña Apo. Highway. So ito, parte na ng kalsada. Apo. So dito makakatayo ako ng diretsyo. Pero the rest, Hindi na po. kailangan kong yumuko. Ayun, kung makikita nyo, may inodoro doon. Kaso, hindi na nila ginagamit dahil babagsak na anytime. Apo. Ito yung kanilang banyo na sharing. Diretso na po yan. So, ito po yung itsura. Ito yung kanilang banyo. Dati, meron dyang inodoro. Kaso nasira. Tama ba, Jaya? Opo, ma'am. Oh, dito na rin sila naliligo. Yung iba po, ma'am, lalo na po yung kababaihan. Pero dahil nasira na, uupo na lang dyan. Opo, ma'am. Isushoot na lang yung puwet. Opo, ma'am. Pero pag nahirapan, ganito na lang daw ang gagawin nila. Ma'am, baka po madulas. Ganito na lang. Ay, baka. Diba? Opo, tama po, ma'am. Tama po, ma'am. Ganito na lang. Opo, opo.
Latak ng pamahalaan, ganyan daw ang pakiramdam ng ilan sa ating mga kapatid na napipilitang tumira sa ilalim ng mga tulay. Ang tanging panawagan nila, maayos na relokasyon at pabahay para makapagsimulang muli. Tunghayan natin ang kanilang kwento sa ikalawang bahagi ng aming report. 60 pamilya ang naninirahan sa tunnel na dati daluyan ng tubig sa ilog. Ma'am Cheryl, may wire ko baka mamaya. Ito yung sinasabi ko sa'yo, baka masakal ka. Hindi ka makukuryente, masasakal. Masasakal ka lang. Ang iba, dito na nagkamuwang, kagaya ni Jaya. Saksi siya sa 3 dekadang pagbabago ng tinatawag nilang tahanan. At tuwing ayuda season, siya rin ang tumatayong coordinator para raw lahat ng nakatira sa ilalim mabigyan. Actually, pinatatakbo nga po ako ng isa sa ilan mga anak-anakan ko po dito ng Kagawad. Sabi ko, ayoko po. Kasi katuwiran ko po, ma'am. Yung ginagawa ko, hindi ko naman po kailangan ng posisyon para tumulong sa mas marami. Actually, yung maaring pwede na maging sa akin, ipinauubaya ko pa minsan sa kapitbahay ko. Para lang masabi ko na, eto, sige, okay na wala ako, para lang kayo, hindi nagkaroon na sama ng loob. Kasi kung minsan, mayroong mga biyaya na kinakapos sa dami nga po namin dito. Hindi naman po lahat nabibigyan eh. Kasama man daw nilang naninirahan sa tunnel ang mga ipis at daga. Huwag daw sanang otomatikong isipin ng iba na sila ay masasamang tao. Binababa kami ng pulis kasi may hinahanap na snatcher. Tinutukan kami ng baril. Baka pinagbibintangan kami na nagtatago kami ng mga kriminal na hindi naman namin alam yung ginawa o wala kaming alam dun sa ginawa. Napakasakit po, ma'am. Sobrang masakit. Kaya ako po bilang isang simpleng mamamayan dito sa tinatawag kong latak ng gobyerno, itong areang pong ito. Nagbavoluntary po akong nakikipag-coordinate sa mga kabarangay natin sa Kasolusya. Na kapag mayroon po mga problemang ganyan, kung dito po sa area nakatira, voluntary ko pong ituturo sa kanila or isinusuko sa kanila yung tao. Sino ang nagbansag ng latak ng gobyerno? Pakiramdam ko po kasi, sa experience po namin dito, pakiramdam ko po kasi, para kaming latak ng gobyerno. Hindi kami napapansin ng maganda. Puro pangit ang imaheng tingin sa amin. Yung sa Kileya, nakakatayo pa kayo. Dito sa kanila, ito po. Ito, ma'am. Hello po. Yan. Ay, Nay! Pagdating dito, ma'am, lulusot ka ng ganun. Pero pagdating naman dito sa loob nila, Makakatayo na. So, ito. Ito ang tulay. Ito ang entrance nila. Opo. Paupo na. Ang pasok. May aso pa. Pero doon sa loob, makakatayo na. So may mga bahay talagang ganito. Opo, meron. Depende kasi kung saan sila abutan. Ito, itong abot na yung dire-diretso na to, hanggang Kahit daw matagal na silang naninirahan sa ilalim ng Osmeña Highway, sigaw pa rin nila ang maayos na relokasyon sa ibabaw. Kasi actually, ma'am, delikado po ito eh. Delikado, alam naman po namin lahat yon. Pero no choice po kami pare-parehas eh. Wala naman po kaming kakayahang mangupaan eh. Yung sinasahod ng bawat isa sa pamilya, tama lang para sa pangkain. So kung ooperan kami kung saan namin gusto, based sa mga kapitbahay ko, ang gusto po nila relocation. Relocation na pabahay na hindi lang bahay, kahit papaano makapagsimula. O sa 33 years old ko po, wala naman pong bumaba dito para i-relocate na ilipat namin kayo sa ganito. May bumaba po rito, ma'am, parang nag-census lang, ilan yung tao sa bahay, hanggang dun lang po siya. Pero after nun, wala na pong bumaba na para, okay, ready nyo na yung mga requirements na para at least kahit papaano ma-relocate namin kayo, mabigyan namin kayo ng magandang tirahan. Nasanay man daw sila sa makipot, basa, mainit, maingay, kulob at amoy ng alimoon. Nangangarap pa rin sila na balang araw makaahon sa buhay nila sa ilalim. So, may pangarap pa rin naman po, ma'am, na umusad, yung magkaroon ng magkaroon talaga ng magandang pamumuhay. Dito sa ibabaw ng kalsada ng Osmeña, ramdam ang bilis ng daloy ng buhay. Habang ang syudad ay abala sa pag-abante, may mga kababayan pa rin tayong napag-iiwanan sa ilalim.
Hindi man nila ginusto ang ganitong klase ng buhay, pero ito ay refleksyon ng matagal ng problema ng bansa. Pagdating sa maayos na tirahan, hanggang ngayon ay wala pa ring malinaw na solusyon. Cheryl Cosim, mukha ng maliliit, isyong malalaki, dokumentado.